Mainit ngayon ang usapan tungkol sa magkapatid na Cayetano, matapos lantaran at diretsahang kontrahin ni Lino Cayetano ang nakatatandang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na ito simpleng alitan ng pamilya, dahil malinaw na may matagal ng hidwaan sa pagitan nila na ngayon lang lumabas sa publiko. Noong nakaraang halalan, tumakbo si Lino bilang congressman ng 1st District ng Taguig Pateros, pero natalo siya kay Ricardo Cruz. Ang masakit, sinuportahan pa mismo ni Senator Alan at ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang kalaban ni Lino. Dito na nagsimula ang usapan na hindi sila nagkakasundo. Noong November 2024, mismong si Lino ang nagkumpirma na hindi na sila nag-uusap ni Alan mula pa noong 2022. Lalong tumindi ang issue nang mag-post si Alan sa social media noong September 14, 2025. Sinabi niya na, "We're all guilty from vote buying to cheating, stealing and lying. What matters is repentance." And as a people, no, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty from vote buying to cheating, to stealing, to lying. Diba? Sa Old Testament po, makikita niyo po doon, let me address myself to different Christian groups, but is applicable to lahat, diba? Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. And pag mag-repent ka, pwede ka mag-repent para sa buong grupo, for the whole nation. Walang mawawala po, walang masama. In fact, mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, "Nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change." Diba? Hindi ito pinalampas ni Lino at naglabas siya ng mahabang post na bumabatikos sa kapatid. Ayon kay Lino, maling sabihin na lahat ng Pilipino ay magnanakaw at mandaraya. Anya, ang mga ordinaryong tao ay nagsusumikap lang para mabuhay, maitaguyod ang pamilya, at magkaroon ng tahimik na buhay. Binanatan pa niya si Alan at sinabing isa itong tradisyonal na politiko na nagpapagalit sa tao imbes na magbigay ng pag-asa. Giit ni Lino, hindi sapat ang pagsasabing repent lang para mapatawad ang mga tiwaling opisyal. Dapat umamin sila sa kanilang kasalanan, isauli ang nakaw na pera, at maghanda ng mga bagong leader na magdadala ng tunay na pagbabago para kay Lino. Panahon na para bumaba ang mga matagal nang nasa pwesto na walang ibang ginagawa kundi panatilihin ang bulok na sistema. Nanawagan siya para sa bagong henerasyon ng mga leader na tunay na maglilingkod sa bayan. Ngayon, mas malinaw na ang labanang ito ay hindi na lang usapin ng magkapatid kundi laban na rin sa uri ng politika na matagal nang nagpapahirap sa bansa. Ngunit habang tumitindi ang hidwaan sa pamilyang Cayetano, tanong ng marami, hanggang saan kaya aabot ang tapang ni Lino sa pagharap hindi lang sa kapatid, kundi sa buong sistema ng politika sa Pilipinas.